Ako si Liza. Noon, hindi ko alam kung sino talaga ako. Lumaki akong tomboy at sa kagustuhan kong maramdaman ang pagmamahal, nakipagrelasyon ako sa kapwa babae. Akala ko iyon ang tama. Akala ko iyon ang magpapaligaya sa akin. Ngunit sa pagdaan ng panahon, naramdaman ko sa loob ko may mali. May hinahanap ang puso ko na hindi ko natagpuan sa maling relasyon. Doon ko na-realize ang Diyos ang tunay na may gawa sa puso ko at siya ang nagbalik sa akin sa pagiging babae. Umiiyak ako at humingi ng tawad. Lord, patawarin mo ako sa mga maling nagawa ko. Tinanggap ko na hindi tama ang aking ginawa at nais kong bumalik sa iyong daan. Dito ko natutunan ang pakikipagrelasyon sa kapwa babae ay kasalanan sa mata ng Diyos. Kung magpapatuloy dito, ang kaluluwa ay nanganganib sa kaparusahan. Hindi ito para husgahan ang iba. Ito ay babala para sa atin na bumalik sa Diyos bago mahuli ang lahat. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagsunod sa plano ng Diyos, hindi sa maling kagustuhan ng katawan o emosyon. In 1 Corinthians 6 verse 9 to 10, it says, "Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor adulterers will inherit the kingdom of God." And also it says in Psalms 51 verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Ang Diyos ang nagtakda ng ating pagkakakilanlan. Ang kasalanan ay may kaparusahan, huwag itong baliwalain. Walang kasalanan na hindi mapapatawad kung totoong magsisisi at babalik sa Diyos. Ang tunay na pagmamahal at kaligayahan ay matatagpuan sa Kanya, hindi sa maling relasyon. May mali ba sa buhay mo na gusto mong itama at ibalik sa Diyos? Handa ka bang tanggapin ang planong ginawa ng Diyos para sa iyo? Paano mo haharapin ang tukso ng kasalanan sa tamang paraan? Kung natutunan ninyo ang kwento ko, like, share at subscribe sa channel para sa mas maraming kwento ng pagbabalik loob at pananampalataya. Maraming salamat po. God bless you. Audio Jungle.